Hello, what's up mga friends? It's a new day once again and actually it's already after na. Mag alas 4 na ng hapon. Ayan, ako po ay mabiyahe. Ayan. As you can see, nakita nyo may karga yung aking motor na gagamitin. Alright, delivery boy muna tayo ngayon mga friends. Let's go. Wow. At muli mga friends, sa mapagpalang araw, sa magandang hapon, sa magandang umaga sa ating lahat, saan ka man naroon. And once again, inayayahan ko po kayo kung ngayon ka pa lamang napadaan o napadpad sa aking munting channel, baka naman pwede maglambing mga friends, isang subscribe naman dyan. Please watch my videos, like and share, and also click the notification bell nang sa gayon ay lagi kang updated sa mga bagong videos ni upload ko. Right? At bago tayo magpatuloy, yan, bubuksan muna natin yung mahiwagang gate namin dito sa probinsya. Yan, mahiwagang gate yan. So, yung gate na yan since 1947 pa yan. Protecting lives since 1947. Ganyan-ganyan lang po yan, oh, diba? Tusok-tusok lang. Atak. Bukas. Oh, yan. Ganyan lang yung gate dito sa probinsya. Alright. Kala mo may lock pa, no? Kawayan lang yan mga friends. Tutusok mo lang kabilaan. Harang lang siya. Oh, diba? Bukas na siya. Open sesame. Let's go. So go, deliver muna tayo. Actually, ibabalik ko yan doon sa tindahan kasi wala nang laman, no? Sa kapatid ko. Medyo may kalayuan yun. Alright. Ayan. So, gusto ko lang ipakita sa inyo mga friends yung sitwasyon ng kalsada namin dito. Ayan. Yung mga dinadaanan ko na yan ngayon ay bitak-bitak yan. Sobrang, ayan o, kita nyo naman, laki ng bitak ng lupa. Talagang tagtuyot sa ngayon. At ayan, sa bandang unahan maka-experience tayo ng concrete road, which is maiksi lamang po yan papunta sa school. Ayan. So naka-concrete road tayo dyan. Sa unahan school na po yan, hanggang doon lang po yung concrete road na yan mga friends. Alright mga friends, patuloy na samahan nyo ako sa hapon na ito. At gusto ko lamang ipakita sa inyo yung tunay na sitwasyon ng kalsada, no, dito sa amin, yung connecting road from our barangay to different barangays mga friends. So ito yung parang pathway na to. O diba, o yan, may kasalubong ako, gumilid muna kami pareho. O yan, di ko na mapandar. Di na marunong. Naubog sa ito namang pathwalk nito yan, mula yan sa school papunta do sa barangay mismo. Yan. Ang ganda ng daan, oh. O diba, yan ang daan sa amin mga friends. Proud to be. Yan. Alright. Medyo paahon po yan. Ayan. O, napaganda. O, gumilid muna sila kung nadadaan. O, dito ako. O, diba? Pantay na pantay. Kita nyo, hindi umaalon yung pagdaan ko, diba? Hindi umangat yung motor dahil sa pantay na daan. O, diba? Ito yung barangay namin mga friends. Yung pinakasentro. Yan. Dito sa left side ko, yan yung court at saka yung stage. Hindi na gano'n kita sa video. Nasa body cam ko kasi yan nakalagay eh. Wala akong mount sa ano eh. Wala akong helmet yan. Yan. So walang helmet dito sa probinsya mga friends. Kaya naka body mount yung camera ko. Yan. So ayan, nakalagpas na tayo ng barangay. Ito na yung tawagin na lang nating national road, no? Connecting roads from barangay to other barangay. Yan,
medyo may kahabaan to mga friends kasi ilang barangay itong pinagkukonekta nito. Mula sa amin, ilang barangay yung dadaanan natin, no? Yan, hindi po yan sementado, hindi yan concrete road mga friends, talagang rough road po yan. Yan, kung titignan po natin, no, makikita natin sa video, kung nakafocus lang tayo sa unahan, parang ang patag tignan, pantay, pero tignan nyo yung motor, yung movement na lang, yung paggalaw ng motor, diba? O, maalon yan mga friends. Kala mo na sa dagat tayo na medyo maalon dahil sa sama ng panahon, pero dito direct yung araw pero maalon yung motor. O, diba? Okay, Toms? Ganda. O, para nag-exercise ka na rin. Diba? Napakaganda ng kalsada namin. Proud na proud po kami dyan mga friends. Ever since, ganyan yung kalsada. Since birth, ganyan na yung kalsada. O, diba? Sinsado. Since birth, ganyan yung kalsada. Sinsado. Walang pagbabago. Oh, no? Kaya, ayun mga friends, gusto ko lang ipakita sa inyo yung sitwasyon ng kalsada dito sa amin, no? Magandang kalsada namin dito. Nakakalungkot lang na hanggang ngayon wala pa ring development about dito sa national road na to, which is maganda sana kung nagkaroon na ng pagbabago, diba? Ilang politiko nang nagdaan, ilang eleksyon na nagdaan, but until now hindi pa rin siya nagiging konkreto mga friends. Alam nyo po, kung nagiging konkreto lang itong kalsada na to, napakabilis po ng biyahe na yung travel time. Kasi before, nung unang uwi namin, no, inoorasan ko siya mula sa amin papunta doon sa ibang barangay, which is sakop din ng ibang bayan, hindi papunta doon sa kapatid kong babae. Nasa around 20 minutes lang po talaga yon, kahit ganito yung sitwasyon ng kalsada. Pero yung 20 minutes na yon, may kahabaan na yung kalsada na yan, may kalayuan na po yan. How much more kung na-concrete na, diba? Kung naayos na yan, it will not cost you or cost you 20 minutes na of your time kapag natapo kung nagawa sana. Siguro makakat siya ng mga 10 minutes, mga around 10 minutes na lang yung duration ng travel time. Dangan nga lang walang nangyari, kaya ganon. So wala tayong magawa doon mga friends. Ika nga, bahala na sila doon. Walang pagbabago. Ay nako, nakawa yung mga residente po dito sa mga karatig barangay sa ganitong sitwasyon ng kalsada. Though yung mga gaya ko na minsanan lang naman umuwi, di natin tinitake yung daan na to araw-araw, but still yung concern natin dito is yung mga residents na araw-araw nagdudusa sa ganitong klaseng kalsada dahil sa kapabayaan, no, ng gobyerno na namumuno dito. Kasi kung may talagang may will yung namumuno, ipupush at ipupush niya na magkaroon ng progress, no, lalong-lalo na sa nasasakupan yung barangay, magkaroon ng magandang progress, mga proyekto na kagaya nito. Ilalapit niya sa government, sa municipal, at sa Congress, tapos ilalapit din ng Congress sa DPWH para ma-actionan. Nasa gayon magkaroon ng magandang daanan. Kasi ito sana yung magiging natin access natin, na tatawagin nating farm to market road. So ito po kasi dito sa aming lugar is agricultural po talaga to, agricultural area. So may panahon talaga ng pag-aani, pagtatanim, mapabilis sana yung pagdala ng mga produkto doon sa kabayanan na kung saan ibibenta yung mga produkto galing dito sa
sakahan mga friends. Yun lang, nasabi ko lang yung sa lobin ko, yung concern ko about dito. Nawa next time kapag kami umuwi ulit, medyo maayos na, masasabi nating smooth na yung takbo natin dito, hindi na ganitong maalon-alon tayo. May enjoy na natin. Total pera din naman ng taong bayan yan hindi naman pera ng politiko yan, siya lang ang nakikinabang. Dapat pakinabangan ng taong bayan yung pera na galing sa taong bayan, diba? Ganun dapat mga mindset ng mga politiko. At anyways, katwiran kasi nila, pag naupo sila, naluklok sila sa pwesto, paldo sila, no? Ayan, so dito nakita ko yung kaibigan namin, no? High school friend. At ayun na nga, nag-usap lang kami saglit, nagkamustahan. Dito lang pala siya nakatira. Yan, dito sa dinadaanan ko, sa right side, no? Dito along the way, yung malaking bahay bandang kanan. So I just met an old friend, high school friend, mga friends. So tagal-tagal na since we graduated high school, and 2 decades, more than 2 decades bago ulit kami nakita. Yun, saglit lang, ilang segundo or minute lang, nag-usap na kami, kamustahan. And then kailangan ko nang umalis kasi ihahatid ko pa tong dala-dala kong gas tank, no? At kailangan ko rin makabalik agad kasi makaabutin ako ng dilim. Ano yung ilaw nitong motor ng papa ko, hindi ganong maliwanag, sabog pa yung ilaw kasi hindi pa to LED headlight. So ayun mga friends, bear with me as I traverse, no? As I travel this road, long rocky road. Hindi siya long and winding road, long and rocky road mga friends. Yan, pansinin nyo lang yung motor na sinasakyan ko, laging umaalon-alon. Kanya po sitwasyon mga friends. Yan, patuloy nyo lang samahan, saglit lang naman to. Papakita ko lang yung kabuang dinadaanan ko na malubak, kasi doon sa ibang barangay naka-concrete road na po mga friends, pero yung dito sa amin, naku po, bakit kaya wala? Anong meron? Diba? Malaking question mark yun mga friends. Bakit yung sa aming barangay ay wala pang pagbabago? Diba? Pero sa ibang barangay meron, nagkaroon na ng concrete road, pero sa amin walay. Ano ba? Ngangilang? To think that our barangay mga friends is the biggest barangay sa aming bayan. So alam nyo na, biggest barangay in terms of land mass, but still kasi mahirap pa rin na barangay dahil hindi natin nakikita yung progress. Dapat nakikita natin yung progress yearly, no? Every year, habang sila'y naluklok dyan sa pwesto, dapat nagkaroon ng mga konkretong mga proyekto, mga progresibong proyekto na nakikita ng taong bayan, ng mamamayan mga friends. Alright? Sa muli mga friends, salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito, sa rides na ito mga friends. Nakaka-enjoy nga mag-rides, oh. Nakaka-enjoy mag-rides sa ganitong sitwasyon ng kalsada, diba? Maraming salamat mga friends sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting channel, Joe Marquez Vlogs. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, kung napadaan ito sa inyong news feed, sa inyong wall, no, sa YouTube, no,
Pagbukas nyo ng yung YouTube, nakita nyo itong channel ko, nakita nyo video ko, baka naman singit nyo rin kahit pa paano. I-watch nyo, i-like nyo, i-subscribe nyo. O diba? It costs you nothing, mga friends. Naka-help pa kayo sa isang kagaya kong nangangarap. O diba? Opo mga friends, ako'y nangangarap, aspiring, no? Malay mo someday pala rin tayo magkaroon tayo ng kita, di ba? So yun naman talaga yung goal natin eh. Pero sa ngayon wala pa. Siyempre we will wait for the right and perfect timing. As long as we do or we did our part, let's see the result, no? Let's wait for the result. Alright mga friends, nawa ay nasa mabuting kalagayan kayo palagi. Joe Marquez Vlogs mga friends. Babush! God bless you always mga friends. Subscribe!